Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Buenos dias, magandang umaga Pilipinas. Magsama-sama tayong muli. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, petsa 4 ng buwang Setyembre, Bermant na. Kumusta po kayo? At ito pong muli ang inyong kasandigan, katalakayan at kabalitaan sa programang Sama Ka Na, Kabayan. Sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. Jigs Magpantay po lamang at huwag niyong kalilimutan, i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa sa inyo pong na inyo pong napapanood at mapapakinggan sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Sa mga may karawan ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo at naway makamtan ninyo ang masaganang buhay, patuloy na malakas at wala pong karamdaman. Wala pong pasok ngayong araw, pero doon po ito sa mga lalawigan ng Benguet, sa Ilocos Sur, Pangasinan at lungsod po ng Dagupan dahil po sa pinakamalakas o pinalakas na hanging habagat na may dalang malakas na ulan na lalo pong pinalakas sa epekto po ng Typhoon Hana. Si Hana po ay naglandfall na doon sa Taiwan pero signal number 1 pa rin diyan po sa lalawigan ng Batanes. Dito po sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng ating pong bansa, bagamat may mga pabugso-bugsong malakas na ulan, ay may pasok po at normal po ang pasok sa mga tanggapan. At yung mga estudyante natin ay may pasok na rin po ngayon, magi yung mga pribado eskwelahan. Okay? So, patuloy po tayo at sabi ko nga, si Hana po ay lumapag na sa Taiwan at kawawa naman po yung mga taga-Bulacan natin. Lalo na po diyan sa Malolos at diyan po sa mga bayan dyan ng binabaha, Malolos at mga bayan dyan ang talagang lubog. Yung ating Hagonoy, kumusta po kayo mga taga Hagonoy? Kawawa naman po sila at ang sabi po sa balita, abay marami na raw po nagkakaalipunga. Ikaw ba, DJ, ay nakaranas na magkaroon ng alipunga? Medyo, po yan Pag laging nakalubog ang iyong paa sa tubig baha, talagang magkakaroon ka ng alipunga. Naku, kapag mayroon kang alipunga, napakakati. Makati po yan at paggabi naman ay masakit. Naku, hindi ka talaga patutulugin ng maayos. Yung pong ating mga mag-aaral dyan, di naman po pwedeng hindi sila lulusong sa tubig baha pagkat kung ang kanilang paaralan papunta ng kanilang classroom lubog sa baha, talagang mahihirapan po at kaya nga po nauso daw po ang sakit ng alipunga sa paa. At karamihan po sa mga lugar diyan sa Hagonoy pagkat alam nyo itong lugar na ito, talagang ito ang dumaranas ng laging baha, lalo na po kung high tide. Lalo na kung patuloy po ang pagbuhos ng ulan, lalo pong nagbabaha.
at sa ilang mga barangay din diyan sa lungsod ng Malolo, sa Malolo City, apektado rin po ayon sa ulat na ating pong natanggap. So sana naman maging maayos na po ang kalagayan ng ating mga kababayan diyan po sa Hagonoy at siyempre sa iba pa pong lugar. Hindi lamang siguro sa Bulacan, pagkat yung iba namang mga lugar gaya ng Pampanga, marami din po ang mga kababayan natin diyan na talagang nalulubog po sa baha kung nag-high tide. Kaya nga tayo, hinahanap natin saan kaya napunta yung pondo ng ating pamahalaan sa mga flood control project. Ano? Pero habang nagbubuhos po ang ulan ng maraming tubig, nagbubuhos din po ang ating gobyerno ng malaking pondo. Pero patuloy po ang pagbaha sa mga lugar at patuloy din naman ang pagbaha ng mga reklamo pagkat hindi po nare-resolbahan ang problema natin sa baha. Bueno, diyan po sa Quezon City, dito po sa Quezon City, ang sabi po sa report, tuluyan na pong pinalitan ang nag-resign na sa Brigadier General Nicolas Torre III, yung pong ating district director dito sa Quezon City. Ang PIO po ng PNP sa Campo Crame na si Brigadier General Rodrigo Maranan. Siya na po ang formal na upong pinuno ng QCPD mula po ngayong araw ng Lunes. At matatandaan po natin na si General Torre matapos po na tumanggap ng mga di magandang komentaryo hinggil po sa kanyang pinatawag na press conference kung saan iniharap niya po ang sinibak na dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nasangkot po sa pananapok at panunutok ng baril sa isa pong siklista noong Agosto 8. At yun po ang naging dahilan kung bakit po nag-resign. Alam nyo, sa isang banda po dapat nating purihin ito pong si General Torre. Siguro hindi niya naman sinasadya o hindi niya alam ang magiging epekto po nung kanyang pinatawag na press conference. Yung pala magiging mitsa para siya po ay mag-resign sa kanya pong tungkulin bilang hepe ng QCPD. Pinupuri natin dito sa isang banda si General Torre. Bakit? Pagkat siya po ay meron siyang kahihiyan, at ito hindi siya kapituko sa pwesto niya. Kung sa iba siguro hindi gagawin po na mag-resign, pagkat napakaganda po ng posisyon bilang QCPD director. Pero kay General Torre hindi siya po tumingin doon sa kanyang posisyon pagkat ang kanya pong tinitingnan siyempre meron din pong yung tao sa kanyang profesyon bilang pulis. Meron siyang tinitingnan din na kinakailangan niyang proteksyonan din yung kanyang dignidad. Kaya sa bandang parte po sa ganito pong sitwasyon, nais nating purihin si General Torre at wag po natin siyang husgahan. Pagkat yung sabi nga wala naman siyang intensyon kung ano paman. Kaya siya nagpatawag ng press conference at gusto niya lang naman na maiharap po yung nasasangkot na tao at makapagpaliwanag siya mismo ano talaga nangyari. So yun po ang naging sitwasyon. Pero si General Torre hindi po siya kapituko, hindi po siya kapituko at willing siya na i-give up yung kanyang posisyon. At ngayon nga po, siya ay pinalitan na ni General Rodrigo Maranan at si General Maranan naman ang pumalit po bilang acting PIO sa Campo Crame ay ito pong si Colonel Jean Pajardo. Siya po ang lagi natin ding nadidinig na nagpapaliwanag o nagbibigay po ng impormasyon kung mayroon po mga press briefing at may mga bagay na dapat pong ipaliwanag o iparating ang PNP. Ito po si Colonel Jean Pajardo. Babae po ito at siya na po ang acting PIO habang wala pa pong nailalagay na kapalit ni General Rodrigo Maranan. Okay. So ngayon pong araw na ito, araw po ng Lunes, ito po ang huling araw naman ng pagsasampa ng Certificate of Candidacy
dito po sa Kamunilaan lang yan. Dito lang po sa Maynila. Setyembre 4, ngayon po ang deadline. Pagkat dapat nung pong Sabado, di ba, tapos na po yung filing. Yung po ang deadline para sa filing, September 2, para sa barangay election. Pero ang Metro Manila, in-extend po yan ng September 3, pero na-postpone na, na-cancela na naman yung opisina noong nakaraang pong araw ng dahil po sa pagbuhos ng ulan, kaya na-extend na naman po ito ng September 4. Kaya ngayon pong araw, hanggang mamayang alas 5 ng hapon, ito po ang last day ng filing ng mga nais tumakbo sa halalan sa Oktubre 30 sa ating pong barangay at SK election. Okay, so may time pang humabol yung mga taga Metro Manila. Pero sa iba pong lugar, tapos na po ang filing. At alam na natin kung sino ang mga kandidato. Alam na natin kung mga sino-sino ang hihingi ng ating muling boto. Yung mga dating nakaupo na sana alam naman nila. Excuse me po. Naalaala ko si Mike Enriquez. Excuse me po. Talagang hindi pa nailibing yata si Mike. At tayo po dito sa Margo TV ay nagpaparating po ng ating pong pakikidalamhati. Okay. Alam nyo ba na teka, balikan ko muna yung mga nag-file. Kung ikaw nag-file, dati ka nang nakaupo, at alam mo naman sa sarili mo na ikaw walang nagawa at wala ka namang nagawang matino, sana wag ka na hindi ka na nag-file uli. Hinayaan na lang natin yung mga bago. At yun naman mga bago, kung sa tingin nyo wala naman kayong magagawa, sana hindi na lang. Pero depende na rin po yan, siyempre, sa ating pong mga botante. Kung kursunada kayo ng ating mga botante, di wala tayong magagawa. Pagkat kung kayo ay binutuhan o bubutuhan, siyempre, kung ano po yung boses po ng ating mga kababayan, susundin po natin dapat yan. Wala po tayong magagawa dyan. Kaya nga sinasabi ko po lagi, mag-ano po tayo, mag-imbestiga, alamin po natin kung ano ang kalidad ng bawat mga tumatakbo. Maging yan dati na o bago pa lang. At upang hindi po tayo magsisi pagdating po ng araw. Bueno, alam nyo ba na, hindi po ito chika, yung alam mo ba, medyo may kasamang chika yun pero alam nyo ba na sa unang araw po ng implementasyon ng gun ban sa buong bansa, nasa 216 na katao ang mga nahuli na po sa checkpoint at nasa 130 mga baril ang nasamsam ng ating po mga autoridad sa pagsasagawa po ng checkpoint. Pagkat ngayon po nasa nasa gun ban. Magmula yan nung magsimula po ito election period. Ang mga nahulihan po ng baril kaugnay ng pinatutupad na gun ban ay pawang kinasuhan o kakasuhan ng paglabag ng Omnibus Election Code o yung umiiral pong gun ban o pagbabawal sa pagdala ng baril sa loob po ng election period. Na nagsimula po ito noong August 28 at magtatapos po yan November 28 ngayong pong taon. So, ang ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng magdala ng baril kahit mayroon pa tayong yung tinatawag na permit to carry pagkat sinuspindi po ng Philippine National Police yung kanila pong inisyong permit to carry sa mga individual, no? Kaya Mayo napapabikol na ako, napapauwi na naman si DJ kasi magpipiesta sa Naga City sa September third week. Kumusta ko po ang mga Bicolanong nakaantabay sa tuyang ko niyan. Medyo pag nagyayaya kasi si DJ napauwi ng Bicol, napapabikol ako Bueno, ang sabi po ng PNP pawang kinasuhan na po yung mga nahuli at inimbestigahan. Ngayon, paalala po natin sa mga motorista o sino mga nagmamaneho ng bihikulo
na kung kayo po ay pahintuin, halimbawa sa mga checkpoint, kinakailangan lang po na kayo ay huminto. Ano? Huwag po kayong tatakas para hindi po kayo magkaroon ng problema. Pag kayo ay pinahinto at hindi kayo huminto, tumakas kayo, ay siyempre ang isipin po ng ating mga autoridad ay meron kang iniiwasan. Kaya huwag po niyong gagawin yon. Huminto at meron naman po mga kortesiya na pinapasunod sa mga checkpoint ang ating mga autoridad. Unang-una, um, kung ang checkpoint ay di po pwedeng yung mga halukay sila o mga halukay o kaya mga halughog sa loob po ng sasakyan. Hindi po pwedeng gawin 'yon, ano? Kung ano lang po yung kanilang nakikita ng mata. At di po pabababain ang sakay ng auto maliban na lamang kung may napansin po silang medyo makaduda na kargomento sa loob po ng inyong sasakyan. So normal po pabababain kayo. Pero ordinarily, hindi po kinakailangan bumaba yung nasa sasakyan na chine-checkpoint. Ano? So tandaan po ninyo yan at nang hindi po tayo magkamali. At i-respeto po natin yung mga nagche-checkpoint. At yung naman nagche-checkpoint, syempre, may respeto rin po sila doon sa kanilang chine-checkpoint. Ano? Ang pinakamahirap lang yung sa motorsiklo, syempre, pabababain ka. Kinakailangan na pababain dahil yung iyong U-box ay nasa iyong upuan. Di syempre, pabababain ka. At kalimitan po kasi yung mga motorsiklo talaga ang chine-check pagkat alam nyo naman, yung mga riding in tandem, kaya talagang pasensya na po yung mga motorsiklo. Sila po ang palaging parang kung titingnan mo, sila na lang ang laging na-checkpoint. Okay? So, sana po maintindihan natin yung checkpoint. At kung walang yung checkpoint po, kinakailangan mayroong tanda o kaya mga karatula kung sino po yung team leader o kaya chief of police ng isang lugar. At mayroon silang marked vehicle. Ano? Hindi pwedeng nakasibilyan. Hindi pwedeng kahit sino na lang mag-checkpoint. Ano? Hindi po pwede yon. So, yan po. At sana, wag nang magdala ng barel kung hindi naman, although kailangan siguro, pero wag na po magdala at sundin po natin yung nasasaad po sa ating batas. Sa ibang balita naman po, purihin natin uli ang ating isang sundalo ng Philippine Army. Ano? Ito pong si PFC Charlie Suarez, yung ating naibalita nung isang araw, na nakipagtagisan ng suntok sa buksingerong si Johan Vasquez ng Dominican Republic nito pong Agosto 25. At si PFC Suarez po ay nanalo. Hindi ko alam na ito pala ay sundalo. Ito pong si Charlie Suarez na sa loob po ng 10 round ay talaga namang nakipagbakbakan ng todo sa matangkad at mas malaking si Johan. Ano? Si PFC Suarez po, membro ng 2nd Infantry Division, ay nasungkit po ang titulong Junior Lightweight Champion. Kaya congratulations po dito kay PFC Charlie Suarez. Ayun alam nyo yung isang kasama natin dito, ano rin pala ito, Philippine Navy. Kung inyong nadidinig yung nagpo-programa dito sa atin yung sports laang. Ito po si Victor. Si Victor dati po itong runner na nagre-represent po ng ating bansa sa mga laro, sa mga labanan sa ibang bansa. Ito pala noon ay membro din ng Philippine Navy. Itong si Victor Salonga, matangkad itong mama matikas na mama at napakabilis tumakbo noong kanyang kapanahunan. Pero ang problema, ay ewan ko lang kay Victor kung ano ang kanyang pag-alis niya sa serbisyo sa Philippine Navy, kung anong benepisyo ang kanyang nakuha. Pero
Marami pong ganyan na mga nasa Armed Forces of the Philippines, mga mga batikan, ano, batikano sa mga larangan ng sports at marami rin silang naibibigay na tawag dito, mga honor, mga nakukuhang mga award sa mga patimpalak sa larangan po ng sports. Okay. Ikaw ba ay deserving students na nagtatamasa ng libreng edukasyon sa kolehiyo sa ating po mga state universities and colleges? Kung ikaw ay deserving students, wala kang problema, okay ka. Pero sobrang taas daw po ng rates ng dropouts na ang sumasalo siyempre, yung pong ating mga taxpayers, siyempre sila ay mga tinatawag nating scholar ng bayan, ano? At yung ating pong tertiary education ay nalilibre na po yan dito sa mga state universities and colleges pagkat meron pong batas na nagsasabi na kinakailangan libre na. Nangyari po yan nung panahon ni dating Presidente Duterte. Pero suggestion po ni Finance Secretary Benjamin Diokno, nagsuggest po nagpanukala po si Secretary Benjamin Diokno ng Department of Finance na ito daw pong libreng edukasyon ay dapat lamang sa mga deserving students. Yung mga estudyante lamang na deserving. At ang sabi niya po ay ibigay na lamang ito pong pre-tertiary education program sa mga deserving students upang ma-address ang tumataas na dropout rate at ma-improve naman ang efficiency. Pagkat malaki po ang problema kung ganito, kung marami pong nagda-drop, maraming dropout o mga hindi nakakapasa, pagkat yung mga estudyante ay hindi po committed sa kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, komo libre, pasok sila, pero hindi naman po sila committed na talagang makatapos ng pag-aaral, ay napakalaki daw po ng dropout rate. At ang dropout at attrition rate ng mga estudyante sa kolehiyo sa bansa ay tinataya pong nasa 84%. Napakalaki po niyan. 84%. Sa pagitan po ng 2016 hanggang 2022, batay po sa datos ng Commission on Higher Education o kaya CHED. Ang 84% mga kaibigan, napakataas po niyan. Kung 84% ang dropout, di sayang yung pera. Sayang yung pera na ginugol ng ating gobyerno para sa pag-aaral ng mga ito, ng mga bulakbol. Hindi man, sabagay, alamin natin bakit nag-drop. Baka wala naman silang maitustos sa pamasahe dahil sa paghihirap. Dapat siguro alamin din, wag natin munang husgahan bakit sila nag-drop, bakit naging drop out. Pero ang percentage po na 84%, napakalaki po niyan. Ibig sabihin, nasa 16% lang yung mga nakakatapos. Dapat siguro pag-aralan itong maigi ng ating po mga nagpapatakbo nitong mga eskwelahan na ito at yung ating mga lawmakers, i-review siguro kung ano ang dapat na gawin. I-address po itong bagay na ito. Pagkat napakalaki po ng 80%. Yan po ang sinasabi sa datos. Ang gobyerno natin ay may alokasyong 18.8 bilyong piso. Ngayon pong 2023, napakalaki po ng alokasyon ng ating pong pamahalaan para po sa libreng edukasyon ng mga kababayan natin sa kolehiyo. At lahat pong mga mamamayang estudyante na nag-aaral sa 116 state universities and colleges, wala pong mga requirements na sinusunod. Basang gusto mo mag-aral, sige lang, okay lang. So yun po ang sitwasyon. At ayon po kay Secretary Diokno,
dapat daw makapasa ang isang estudyante sa isang nationwide exam. So mayroong entrance exam. Dati, mayroon na po niyan. Upang ma-qualify daw sa government subsidies para sa kanila, sa kanilang 4-year college education. So, kinakailangan ibalik siguro yung entrance exam. So, yun po ang kanyang pinapanukala at may option po ang mga ito sa state universities and colleges o sa alinmang kolehiyo na accredited po ng ating pamahalaan. Pagkat mayroon lang namang accredited, hindi naman lahat ng eskwelahan accredited. So, yun lamang accredited. So, titingnan po natin kung ang suhestyon pong ito pagbibigyan ng ating pong mga mamabatas pagkat mayroon din pong mga kumukontra. Mayroon ding mga mamabatas na kumukontra po sa suhestyon na ito at ang sabi po nila, ang suhestyon daw na ito ng Secretary of Finance ay unsustainable at anti-poor. So, tingnan po natin kung kinakailangang i-review nila o hindi o kung anong gagawin nilang mga remedyo para naman hindi po masayang ang pera ng ating pong gobyerno para po dito sa libreng tertiary education ng ating pong mga kababayan. Pagkat sabi ko nga, pag-aralan po kung bakit po may ganon, kung bakit marami pong drop out. Okay? At sa iba pa po mga balita, mga impormasyon, itong problema sa yung presyo ng bigas na inaano po ng ating Pangulo na dapat nasa yung pinalabas na Executive Order number 39 na may price ceiling po na 41 pesos kada kilo ang regular milled rice at 45 sa well milled rice. Pag-uusapan po natin yan mga kaibigan at pagkat mayroon po mga problema dito, bukas na po ito i-implement ng ating gobyerno pero kung ibebenta mo ang bigas mo na sa ganung halaga, medyo may problema pagkat kung binili nila yung bigas na kanilang binebenta ay 50 pesos at binebenta nila 55 to 60 pesos, may problema. Wala naman sigurong negosyanteng magpapalugi. So, mamaya po sa ating panghapong edisyon, ating pong pagpapatuloy kung ano po itong mga problema sa subsidy na dito po sa executive order na ito na pinalabas po ng ating Pangulo at medyo marami po ang kumukontra. At ang sabi nila dapat mga 2 linggo man lang yung palugit. Pag gano'n na siyempre ikaw dati bumibili ka ng isang sako, isang bag, baka ngayon hindi ka nabibili pagkat bababa pala ang presyo. So yun po mga ganon. Pag-uusapan po natin yung mamaya sa ating panghapong edisyon. At wala na po tayong oras sa ating pong programa, Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. At huwag niyo pong kalilimutan, i-like, i-share at i-subscribe ang ating pong programa dito sa Margo TV Philippines na inyo pong napapanood at nadidinig sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Muli, ang inyong lingkod, Jigs Magpantay po lamang. Sama-sama tayo muli mamaya sa ating pong afternoon edition ng Sama Ka Kabayan. At lagi po nating natandaan, corruption is the single most serious obstacle to the progress of our beloved nation. Mahalin natin ating bansang Pilipinas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.